We've been called to speak boldly far and near. Jesus is the only way. With a humble heart, let us do our part. That's our mission every day. Prophecies fulfilled, there's no time to waste. Let's declare that Jesus saves. Christ so loved the world that He gave His life. This truth we shall proclaim. Grounded in the Bible, focused on the mission, till we see Him high in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here He comes, the King of Kings. He descends in glory, majesty and power. What a joyful day that will be. We've been called to pray for the latter rain and to walk in unity. Hand in hand we stand all across the land, reaching for the world to see. He's the great I am, He is Lord
Happy God first morning po sa ating lahat, mga minamahal na mga kapatid. Napakabuti ng ating pong Panginoon sa umaga pong ito. At ngayon pong umaga, ang pong abang lingkod, ang host po muna at si Pastor PG po Rodrigo ay di po siya pwede at meron po siyang libing. Kaya po ay sa umaga pong ito ay napakabuti ng ating Panginoon at tayo kanyang binangon sa ating pong pagkatulog. At binibigyan niya tayo ng panibagong lakas, panibagong buhay upang patuloy na magpuri at maglingkod po sa Kanya sa araw po na ito. Akin pong babanggitin mga minamahal mga kapatid ang pagkasunod-sunod po ng ating pong God First Morning Devotional po ngayong umaga. At babanggitin ko po ang may mga bahagi upang mahanda po ang mga sarili po nila para po gampanan po ang kanila pong mga part. At po ngayon pong umaga ay tayo po muna ay ayan po. Tayo po ay pangunahan po sa Bible reading ni Sister Ibon Paz at ang talata ay ang chapter po sa Bible na atin pong babasahin po ngayong umaga ay makikita po sa 2 Chronicles chapter 26. Yan po ang magbabasa po niyan si Sister Ibon Paz. Tapos ang atin pong reflection po, dalawa pong reflection po ngayong umaga, dalawang pastor po ang mag-reflect po sa atin. Ang reflection number 1 si Pastor Joey De Ocampo, reflection number 2 ay si Pastor Jael Aguaren. Tapos po, prayer po ni Sister Ibon Paz, SDA Church History. Tapos ay ang ating pong devotional, Jesus Wins. Ang magbabasa po at mag-reflection ay Sister Jeneline Mercado. Tapos ipag-pray na rin po tayo ni Sister Jeneline Mercado. God First video. Tapos ang Council on Stewardship po, ang title po ay As in the Days of Noah. Ang ating pong speaker sa ating pong Council on Stewardship ay si Brother Melvin Sarmiento. Tapos ay dadako po tayo sa Acts of Prayer. Pangunahan po tayo sa Acts of Prayer sa Adoration and Confession po ni Pastor Joey De Ocampo. Ang Thanksgiving and Supplication po ni Pastor Jael Aguaren. HQ Project Video, Headquarters Project Video po, tapos closing song, closing prayer po ni Brother Melvin Sarmiento. Tapos CLPA Mission Vision Statement, tapos po benediction. Yan po mga minamahal mga kapatid, ito po ang pagkasunod-sunod po ng ating pong programa po ngayong umaga. Kaya po ngayong umaga ay tayo po muna ay manalangin at bago tayo palaot po mga minamahal. Tayo po manalangin, dakilang Diyos. Sa umagang ito, napakabuti niyo po sa bawat isa sa amin na inyo kaming binangon na may panibagong buhay, panibagong lakas, panibagong umaga. No, Diyos, amin pong italaga ang aming pong mga sarili po muli sa umagang ito, sa amin pong gaganaping God First Morning. Nawa ang iyong banal na presensya, patuloy na manguna sa amin. At lahat na may mga bahagi sa umagang ito, kasyan po nawa ng Santong Espiritu. Itago kami sa krus ng Kalbaryo upang ang aming pong pagtatalaga muli sa umagang ito ay magiging pagkapala sa amin. Itawa kayo ang manguna sa amin. Mag-bless po ang bawat isa sa amin sa lahat ng aming pong mapapakinggan ng mga mensahe na nagmumula po sa inyo sa umagang ito. Salamat po sa inyo pong pakikisama sa amin. Salamat po sa pagdinig sa panalangin at patawad sa aming kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ay nandito na po ba si Sister Ibon Paz? Let's go. Good morning. Good morning po. Okay, good morning po. God First Morning. Ang ating pong babasahin ngayong umaga ay matatagpuan sa 2 Chronicles 26. Ang pamagat po ay ang digmaan ni Ozias at ang kanyang kagamitan. At kinuha ng buong bayan ng Juda si Ozias na may 16 na taon at ginawa siyang hari na kahalili ng kanyang ama na si Amasias.
Kanyang itinayo ang Eloth at isinauli sa Juda. Pagkatapos na ang hari ay makatulog na kasama ng kanyang mga magulang. May 16 na taon si Uzias nang siya'y magpasimulang maghari. At siya'y nagharing 52 taon sa Jerusalem. At ang pangalan ng kanyang ina ay Jecoliah na taga Jerusalem. At siya'y gumawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon ayon sa lahat na ginawa ng kanyang amang si Amasias. At siya'y tumalagang hanapin ang Diyos sa mga kaarawan ni Zacarias na siyang maalam sa pangitain sa Diyos. At habang kanyang hinahanap ang Panginoon, pinagiginhawa siya ng Diyos. At siya'y lumabas at nakipagdigma laban sa mga Filisteo at ibinagsak ang kuta ng Gat at ang kuta ng Habnia at ang kuta ng Asdod. At siya'y nagtayo ng mga bayan sa lupain ng Asdod at sa gitna ng mga Filisteo. At tinulungan siya ng Diyos laban sa mga Filisteo at laban sa mga taga-Arabia na nagsisitahan sa Gorbaal at sa mga Miyunin. At ang mga Amonita ay nagsipagbigay ng mga kaloob kay Uzias at ang kanyang pangalan ay lumaganap hanggang sa pasukan ng Ehipto sapagkat siya'y lumakas na mainam. Bukod dito si Uzias ay nagtayo ng mga muog sa Jerusalem sa pintuang bayan na nasa panulok at sa pintuang bayan sa libis at sa pagliko ng kuta at mga pinagtibay. At siya'y nagtayo ng mga muog sa ilang at humukay ng maraming balon sapagkat siya'y nagkaroon ng maraming kawan sa mababang lupa rin naman at sa kapatagan at siya'y may mangbubukid at manggagawa sa ubasan, sa mga bundok at sa mga mabungang bukid sapagkat siya'y may hilig sa bukiran. Bukod dito, si Uzias ay may hukbo ng mga manglalaban na nagsisilabas sa pakikipagdigma na pulupulutong ayon sa bilang ng kanilang kabilangan na ginawa ni Jeriel na kalihim at ni Maasias na pinuno sa kapangyarihan na Hananias na isa sa mga punong kawal ng hari. Ang buong bilang ng mga pangulo ng mga sambahayan ng mga magulang ng mga makapangyarihang lalaking matatapang ay 2,600. At sa kapangyarihan ng kanilang kamay ay may isang maayos na hukbo na 307,500 na nakikipagdigmang may malakas na kapangyarihan upang tulungan ang hari laban sa kaaway. At ipinaghanda sila ni Uzias sa makatwid bagay ang buong hukbo ng mga kalasag at mga sibat at ng mga turbante at ng mga sapyaw at ng mga busog at ng mga bato na ukol sa panghilagpos. At siya'y gumawa sa Jerusalem ng mga makina na katha ng mga bihasang tao upang malagay sa mga muog at sa kuta upang magpahilagpos sa mga pana at mga malaking bato. At ang kanyang pangalan ay dumaganap na mainam sapagkat siya'y tinulungang kagilagilalas hanggang siya'y lumakas. Next, si Uzias ay naging ketungin dahil sa pagsusunog ng kamangyan. Ngunit nang siya'y lumakas, ang kanyang puso ay nagmataas na anupat siya'y gumawa ng kapahamakan at siya'y sumalangsang laban sa Panginoon niyang Diyos. Sapagkat siya'y pumasok sa templo ng Panginoon upang magsunog ng kamangyan sa ibabaw ng dambana ng kamangyan. At si Azarias na saserdote ay pumasok pagkatapos niya at kasama niya yung 80 saserdote ng Panginoon na mga matapang na lalaki. At kanilang hinadlangan si Uzias na hari at nagsipagsabi sa kanya, "Hindi nauukol sa iyo, Uzias, na magsunog ng kamangyan sa Panginoon, kundi sa mga saserdote ng mga anak ni Aaron na mga itinalaga na magsunog ng kamangyan. Lumabas ka sa santuaryo sapagkat ikaw ay sumalangsang, hindi magiging karangalan sa iyo sa ganang Panginoong Diyos." Nang magkagayoy, si Uzias ay nag-init at siya'y may suuban sa kanyang kamay upang magsunog ng kamangyan. At habang siya'y nag-iinit sa mga saserdote, ang ketong ay lumabas sa kanyang noo sa harap ng mga saserdote sa bahay ng Panginoon, sa siping ng dambana ng kamangyan. At si Azarias na punong saserdote at ang lahat ng mga saserdote ay nagtingin sa kanya at narito, siya'y may ketong sa kanyang noo at kanilang itinulak siya na madalian mula roon. Oo, siya naman nagmadaling lumabas sapagkat sinaktan siya ng Panginoon. At si Uzias na hari ay nagkaketong hanggang sa araw ng kanyang kamatayan at tumahan sa bahay na bukod dahil sa may ketong sapagkat siya'y nahiwalay sa bahay ng Panginoon
At si Joatam na kanyang anak ay katiwala ng bahay ng hari na humahatol sa bayan ng lupain. Ang iba nga sa mga gawa ni Ozias na una at huli, isinulat ni Isaias na propeta na anak ni Amos. Sa gayoy, natulog si Ozias na kasama ng kanyang mga magulang at inilibing nila siya na kasama ng kanyang mga magulang sa parang nalibingan na ukol sa mga hari, sapagkat kanilang sinabi, siya'y may ketong at si Joatam na kanyang anak ay naghari na kahalili niya. Yan po ang ating babasahin ngayong umaga. Amen. Maraming salamat po, Sister Ibon, sa inyong pong pagbabasa sa ating pong Bible reading yung umaga, at ating po ngayong isunod ang ating pong reflection sa ating pong dalawang butihin at mga mabait na pastor. Ating pong ipagkaloob ngayon yung umaga kay Pastor Joey. Pastor Joey. Hello, good morning. Morning Happy, po. healthy, God first morning, everyone. Rinig po ba ako? Medyo mahina ang aking internet po dito. Opo, Pastor, loud and clear po. Okay po. Salamat, Sister Yvonne, sa iyong pagbabasa ng chapter 26 ng 2 Chronicles. Narinig po natin ang kwento ni Ozias bilang sumunod na hari pagkatapos ng kanyang amang si Amasias. At gusto ko pong kumuha ng ating pong reflection mula po sa 2 Chronicles chapter 26 verse 5. Pansinin po ninyo ang nabanggit sa talatang ito, ang sabi, and he sought God in the days of Zechariah. Tapos doon sa bandang huling talatang ito, sinabi lang din na, and as long as he sought the Lord, God made him to prosper. Marami pong mga tao ngayon, mga kapatid, na magaling sa simula, ngunit hindi magaling sa katapusan. Ibig sabihin, marunong magsimula, pero hindi marunong magtapos. Maraming mga Kristiyano ngayon na mapanalingin ngayon, habang ang buhay ay walang-wala, pero kapag pinagpala ng Diyos ay nakakalimot na sa Diyos. Ang buhay po ni Ozias, mga kapatid, ay larawan natin bilang mga mananampalatayang Kristiyano ngayong panahon ito. Nagpasimulang magpakumbaba, lumakad na mayroong pananampalataya, at pinagpala naman ng Panginoon. Pero sa kalaunan ay nasira ang lahat ng mga ganitong kasanayan sapagkat nagmamataas. Alam po ba ninyo, mga kapatid, ang pinakamapanganib na kaaway ng tao ay hindi yung kahirapan, kundi yung ikaw ay tumanggap ng tagumpay, ngunit natagpuan kang walang ugaling mapagpakumbaba. Kaya nga minsan si Ellen G. White ay nangusap. Sabi ni Ellen G. White sa Prophets and Kings, prosperity has ruined thousands. Kapag ang tagumpay po natin o tagumpay ng isang tao ay hindi sinamahan ng likas ng ating Panginoong Hesukristo, gaano man kadami ang pagpapalang tinanggap mo ay nagiging sumpa po yan. Kaya tingnan po natin ang ilan pang mga bahagi sa kasaysayan ni Ozias dito sa chapter 26 ng 2 Chronicles. Ito pinagtuturo sa atin upang kilalanin kung saan talaga nagmula ang ating pong tagumpay. Pansinin po ninyo sa verse 5 na binasa natin kanina, sabi doon, as long as he sought the Lord, God made him prosper. Dito po ay ipinakikita na ang Diyos ang pinagmumulan ng tagumpay. Narinig po natin na si Ozias ay naging hari sa edad na 16 na po. Bata pa siya pero nakikita natin matagumpay siya. Bakit nga ba siya matagumpay? Dahil hinanap niya ang Diyos.
Hindi po siya naging makapangyarihan sa kanya pong pangangasiwa dahil sa siya ay matalino, dahil siya po ay magaling sa digmaan, dahil po sa siya ay mahusay na leader, kundi siya po ay nagtagumpay kahit na siya po ay bata pa sa kanya pong pangunguna dahil nga sabi sa talata, kasama niya ang Panginoon. And as long as he sought the Lord, God made him prosper. Marahil sa atin mga kapatid, nung tayo po ay mga bata pa, medyo nabuhay sa atin ng una, no? Inabutan natin yung mga saranggolang ginagawa sa papel o kaya sa plastic, sa karton, ano man yan. At nakapaglaro po tayo. At ang saranggola, kapag malakas ang hangin, nakadepende rin sa atin yung tayog nito o yung taas ng paglipad ng saranggola kung pakakawalan po natin ito ng unti-unti yung lobid, ano? At natutuwa tayo. Pero tingnan po natin mga kapatid, ang dilema doon, kapag naputol yung tali, ay lilipad ng mataas yun, pero ang katotohanan, unti-unti po yung babagsak. So, marami pong mga tao ngayon na gusto maging successful sa kanila pong buhay, pero hindi naman nakaugnay at nakakabit sa Diyos. Hindi po sapat ang galing, dami ng pera, talento, o kaya popularity para tayo po ay mabuhay. Alahan natin po ang lahat ng mayroon tayo. Kung wala ang presensya ng Panginoon, wala rin kwenta ang mga bagay nito. Sabi ni Ellen G. White, sa Desire of Ages, human strength is weakness. Human wisdom is folly. Kaya ang tunay na lakas po mga kapatid at tagumpay ay nanggagaling sa Diyos. Sinabi pa ni Charles Spurgeon, sabi niya, without God, we are all poor, blind, and naked. Baka kaya naman nawawala na ng kapayapaan tayo mga kapatid ay dahil umaasa na tayo sa ating sariling lakas. Baka naman natutuyo na yung ating spiritual life ay dahil hindi na natin hinahanap ang Diyos araw-araw. Baka kaya naman na may problema ang ating pong tahanan kasi masyado na tayo nakasentro sa ating trabaho, hindi na natin kailangan ng Panginoon. Lalahanin po natin na kapag ang sentro ng ating pong buhay ay mayroon pong direksyon, ang ating buhay kapag ang Diyos ang siyang ating naging sentro nito. So, sinasabi dito sa kasaysayan ni Osias na ang pinagmumula ng tagumpay ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya lang, sa kabilang banda, mga kapatid, ang tagumpay ay ito rin ay isang subukan ng ating katapatan sa Diyos. Tingnan po ninyo ang sinabi sa 2 Chronicles chapter 26, 15 to 16, yung binasa ni Sister Yvonne kanina. Sabi doon, His name spread far abroad, for he was marvelously helped till he was strong. But when he was strong, his heart was lifted up to his destruction. At ito po yung naging trahedya sa buhay ni Osias, mga minamahal na mga kapatid. Ano? Habang mahina po siya, kung ating pong titingnan, malapit siya sa Panginoon, nananalangin siya, kailangan niyang Panginoon. At natututunan po niyang maging mapagpakumbaba sa Panginoon. Pero alam natin, noong siya po ay sumikat na, yumaman na, lumawak na yung kanyang impluwensya, at sabihin natin talagang naging matagumpay na siya, nagbago na po yung kanyang isip at puso. Kaya nga mga kapatid, hindi lang po actually kahirapan
problema ang subukan ng ating pong pananampalataya o ng katapatan. Maging yung ating pong tagumpay, kasaganaan ay minsan o madalas ito po yung subukan ng ating pong katapatan. At ito po yung pinakamahirap na pagsusulit sa buhay natin. Yung maraming blessing na tinanggap po tayo. So, pinakamahirap po itong subukan ng pananampalataya, no? Okay. Nung Sabado po ako ay lingkod sa Natividad sa Central Pampanga to. At ito pong illustration na babanggitin ko ay binanggit ko na rin po. Meron pong isang kabataan na araw-araw ay talagang masabi natin yung kanyang buhay ay inilaan sa church. Nandoon siya tuwing prayer meeting, tuwing vesper, maghapon ng Sabado nandoon siya. Sa lahat ng mga church activities, nandoon siya. At mga outreach, hospital visitation, maging yung pong mga jail ministry, talagang nandoon itong mga kabataang ito. Isang araw, siya po ay nakipag-ugnayan sa Panginoon at nanalangin. Sabi niya, Lord, bigyan mo naman po ako ng trabaho. Okay, talagang marubdob yung kanyang panalangin. At ang Panginoon naman ay mahabagin sa kanyang mga anak na marubdob na nananalangin sa kanya. Siya po ay pinagkalooban ng magandang trabaho. Kaya lang yung dati niyang panahon sa church at sa mga gawain ng church ay unti-unting nawala na. Kasi nga, naging busy na siya. Hanggang sa tuluyang nawala na rin yung kanyang prayer meeting, vesper, wala na yon. At kapag araw ng Sabat, siya po ay dumarating, 10:00 na ng umaga at hindi na rin siya bumabalik sa hapon. Bihira na rin po siyang manalangin at wala na siyang panahon magbasa ng Biblia. So, yung pong mga pagpapalang ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon magkaroon ng mahusay at magandang trabaho, ito po yung naging dahilan upang magkaroon po siya ng spiritual declination. Kaya nga, sinabi ni Ellen G. White, few can stand prosperity. It leads to self-confidence and forgetfulness of God. So, sinabi rin ni A.W. Tozer, it is doubtful whether God can bless a man greatly until he has hurt him deeply. Minsan po, pinapayagan ng ating Panginoong Diyos yung brokenness sa buhay po natin para manatili po tayong dependent sa ating pong Panginoon. Kaya tanungin po natin ang ating sarili, mga kapatid. Mas malapit ba tayo sa Diyos ngayon kaysa noon? Ang pagpapala ba ay nagdadala sa atin sa altar o palayo sa ating pong Panginoon? Yung bang mga success na dumarating sa atin ay nagdudulot sa atin upang lalo pang maging mapagpakumbaba o mapagmataas sa harapan ng ating Panginoon? Lahanin natin, si Osias ay pinagpala noong siya po ay mapagpakumbaba. Pero noong siya po ay naging mapagmataas, ito po ay nagdulot ng kanya pong pagbagsak. Kaya nga sabi kung babasahin po natin yung 16 to 21, ang natala din po yung ilang bahaging kasaysayan ni Osias doon. Sabi doon, dahil sa pride ay pinilit na gawin ni Osias yung hindi niya dapat gawin. Gawain, siya po ay pumasok sa templo, nagsulog po siya ng insenso. Ito po'y gawain ng isang pari at hindi po gawain ito ng hari. So, makikita niyo mga kapatid, yung limitasyon niya na itinakda sa kanya ng Diyos ay hindi niya pinahalagahan. Kaya nga doon nagsimula ang kanyang pagbagsak. At ano pong dumating sa kanya? Sabi sa talata, siya po ay tinamaan ng kitong. Kaya ang pride po ay parang anay po yan, mga kapatid. Hindi agad nating nakikita ito, pero ito pala'y unti-unti na nang sumisira ng pundasyon ng ating bahay hanggang sa ito po ay tuluyan ng bumagsak. So maraming tao ang bumabagsak hindi dahil sa kahinaan. Sila po ay bumabagsak dahil sa ayaw magpasakop sa pamunuan at lalong-lalo na sa pangangasiwa ng ating Panginoon.
Kaya ang sabi po ni Ellen G. White, pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall. Ito po ay quoted niya sa Proverbs 16:18, ano? Kaya nga, kung titingnan natin, yung pong talento, mayroon tayong mga kakayanan ay kaloob yan ng Panginoon. Pero yung pong paghubog ng likas at kaluluwa ay nasa atin na po yun kung talagang pipiliin po natin. Sabi ni John Maxwell, talent is a gift but character is a choice. Si Hosea po ay mayroon pong authority, mayroong kapangyarihan, mayroon pong power sa kanya pong kapanahonan bilang isang hari. Pero ang hindi po niya nakayanan, mga kapatid, yung kanyang karakter po ay hindi naging matatag laban sa pride na dumating sa kanya dahil sa kanyang kasikatan. Ang palatandaan po ng mga pride, mga kapatid, ay nakita nga po sa buhay ni Osias. Okay, ayaw na po niyang tumanggap ng koreksyon. At naging uhaw na rin po siya sa acknowledgement. At higit sa lahat ay para bagang kung ating pong titingnan, naging uhaw na rin siya sa papuri at sa puntong yun parang inisip niya na hindi na niya kailangan ang Diyos. Mga kapatid, lahanin po natin na mas mabuting mababa ang ating kalagayan basta kasama natin ang Diyos kaysa nagiging pagmataas at matagumpay na wala naman siya. Mas mabuti pong ordinaryong tao na lamang tayo. Okay, subalit may banal na likas ng ating Panginoong Hesukristo kaysa mayabang, ano. Ang Diyos po ay laging tumitingin sa ating pong attitude at puso, hindi po sa ating pong mga achievement, karangyaan o kaya popularity na mayroon tayo. Kaya nga mga kapatid dito, dahil doon sa pagtatagumpay ni Osias ay naging dahilan ng kanyang pagbagsak, inaanyayahan tayong tapusin natin ang ating buhay sa isang likas na mapagpakumbaba. Kung tayo po ay nagsimulang mapagpakumbaba, tapusin po nating nagiging mapagpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Si Osias po ay nagsimula ng mabuti, pero hindi siya natapos ng mabuti. Kaya hindi po sapat na maganda yung beginning natin, mga kapatid. Ang mahalaga ay maging tapat tayo hanggang sa wakas ng ating pong buhay. Gaya lamang po yan ng isang marathon. Hindi po yung pinakamabilis sa una ang nananalo, kundi yung kung sino ang naunang makarating sa finish line. Sa marami pong mga Kristiyano ngayon, mga kapatid, na malakas sa una, ano? Active, inspired siya sa kanyang pananampalataya, matapat siya, pero pag tumatagal, lumalamig na, nadidistract na ng mundo, at nagiging proud na, at nawawala na rin yung kanyang intimate relationship sa ating Panginoon. Kaya sabi ni Ellen G. White, it is not the beginning but the continuance of the work until it is completed. That is of value. Christian Service, page 237. Sinabi rin ni Billy Graham, na an Adventist author, sabi niya, mountaintops are for views and inspiration, but fruit is grown in the valleys. Kaya nga, ang tunay na spiritual maturity, mga kapatid, ay makikita sa ating pong character consistency. Kapag consistent yung ating pong likas sa pagsunod, alam ko po tayo po ay magtatagumpay bilang mananampalataya sa kasalukuyan. Kaya nga, ang hamon sa atin, dapat natin gawin ay hanapin natin ang Diyos araw-araw. Huwag tayong pumayag na sirain ng mga blessing ang ating spiritual life. At bantayan lagi natin ang ating puso laban sa pride o kayabangan. At magtapos po tayong tapat sa ating pong Panginoon. Happy God first morning, everyone. Maraming pong salamat, Pastor Joey, sa iyong amen po, sa iyong napakaganda pong reflection sa buhay po ni Osias at sa inyo pong ibinahagi po sa amin ng mga karunungan, wisdom po. At tunay po na blessed po kami lahat. At ngayon po ay ating pong sunod ang
reflection po number 2 ni Pastor Jerry Aguarin. Dito na po ba si Pastor? Yeah, God first morning, Pastor. First morning po, Pastor. Ganun din sa mga kapatid natin na narito. Ang hari ay hindi natuto actually. Naranasan na ng ama ang senaryo na siya'y napahiwalay sa Panginoon. Ang 25 and 26 ay parehong-pareho ang kanilang naging ugali sa huli ng kanilang buhay. Mapapansin natin, ang tatay niya ay pinayuan din siya ng propeta. At papansin natin, siya ay hindi tumugon sa payo ng propeta. Ito naman si Haring Hoseas, pinayuan din siya ng pari na huwag gawin ang paghahandog. Pansin mo, may kinalaman sa pagsamba ang pangyayari sa kanilang dalawa, na itong pangyayari na ito ay hindi tinatawag na madalian na pag-uugali, kundi ito'y namomold sa kanilang pag-uugali na sila ay magmataas. Ang pamumuhay ng hari na ito ay meron dalawang bahagi. Una, siya ay nagtagumpay, meron siyang tinanggap na pagpapala habang siya ay lumalakad na kasama ng Diyos. Ngunit, halos-lunos, siya po ay bumagsak. Ang ugat nito ay yung pagmamataas. Sinabi ng Biblia, siya po ay edad na 16, tunay nga noon, siya ay naging hari, pinili na siya maging hari. Sa edad na ito ay nakikinig sa payo, pinapangaralan niya ang Diyos, nakitang umunlad ang kanyang kaharian sa militar, ekonomiya at kultura. Ahang-ahangang tinulungan siya ng Diyos at ang katanyagan ay lumaganap sa lahat ng dako. Ngunit mismo yung tagumpay at pagpapala ay nagbigay ng daan upang siya ay bumagsak at pagkasira ng kanyang buhay. Dahil yung kanyang puso ay nagmataas. Papansin natin mayroong siyang kawangis na nangyari sa langit. Dahil sa maraming kalakal ay nagmataas. Ang tinutukoy ko walang iba si Lucifer. Ganito ang pangyayari. Sa ating pamumuhay, ito yung iniumpot ni Satanas, yung karakter niya sa ating buhay. Kapag tayo yung nagtatagumpay na, minsan ay nakakalimutan na natin na meron Diyos na nagbibigay sa atin ito. Si Haring Hoseas ay nung siya ay makapangyarihan na, pinuno siya ng Diyos na tagumpay, ang kanyang puso ay nagmataas. Nakalimutan niya na ang kanyang posisyon ay bilang hari at ang lahat na ito ay regalo ng Diyos. Ngunit, siya po ay tumawid, siya ay lumagpas. Malinaw na siya ay umiwalay sa kalooban ng Diyos. At ang tungkulin ng mga pari o pari ay kanyang kinuha na uhulugan ay isang sinyalis na yun na isang pagmamayabang, isang pagbibigay pansin na siya ay pwedeng gumawa na sa gawain ng mga pari. Kaya yung mismong oras na yun ay yun ang pagkahulog niya at pagkaroon na ketong. Unti-unting lumilipat ang kanyang pag-uugali. Actually, hindi siya madaling naging rebelde bilang hari. Ngunit dahan-dahan siyang napahiwalay.
unti-unting napahiwalay dahil nilalamon siya ng mga kikita niyang tagumpay sa kanyang buhay. Ang ketong ay hindi lang po siyang pisikal na karamdaman. Ang ketong ay kumakatawan na pagmamataas na naghihiwalay sa Diyos, ganun din sa komunidad at sa kanya nasasakupan. Bagamat nananatili siyang hari sa pangalan, ngunit siya ay nakahiwalay, hindi makapasok sa bahay ng Diyos. Ganun din, hiwalay din siya sa kanyang mga anak. Ang karanasan na ito ay nagbibigay ng babala sa atin. Pinapakita na ang Diyos ay mapagmahal, nagdidisiplina. Ang Diyos ay bibigay na pag-ibig sa Kanya. Actually, hindi ito po parusa, no? Ito ay disiplina sa Kanya na mahal siya ng Diyos. Ayaw ng Diyos na siya ay manatiling nagmamataas at hindi nakikita ang gawa ng Diyos sa kanyang buhay. At mapapansin din natin, ito ay isang tanda ng paalala sa atin na ang kanyang buhay ay nanatili bilang isang aral sa lahat ng generation. Ang tagumpay ay hindi masusukat kung gaano kataas na meron tayo sa ating buhay. Ngunit kung gaano tayo katapat, kung gaano tayo kalapit, kung gaano tayo malalim na ugnayan kasama ang lumalakad ng Diyos. Kahit tayo ay nasa pinakamataas ng Diyos. Meron ako napansin na tatlo na nakita ko dito. Yung nabanggit ni Pastor Joey. The true success comes from seeking God. And it lasts only as long as we stay close to Him. Kaya sa verse 5, doon po sinabi ay as long as he sought the Lord, God gave him success. Tunay ang tagumpay, kasaganaan, impluensya, ito lahat ay nagmula sa Diyos. Ito regalo ng Diyos. Ang mga bagay na kinikita sa ating sarili nating lakas, lahat yan ay magiging wala kapag wala ang ating Diyos, wala ang ating Panginoon Kristo. Sa sandaling huminto tayo, ugnayan sa Panginoon, sandali na tayo napahiwalay sa Panginoon, ang pundasyon ay unti-unting maguguho. Walang tagumpay at kapangyarihan o posisyon ang makapanatili sa atin kung tayo ay hiwalay sa ating Diyos. Number 2, humility is the safeguard against pride. Ulitin ko po, no? Humility is the safeguard against pride. So verse 5, makikita natin din, no? He was guided by Hezekiah, who taught him to fear God. Ang dakilang pinuno o ang dakilang tao man ay nananatiling sapat na mapagkumbaba upang makinig sa matalinong mga payo. At siya ay natututo. Kinikilala ang kababaan loob na palagi tayong may dapat matutunan. At kailangan natin ang Diyos at ganun din ang lumakad ng tama na may kababaan. And the last, napansin ko rin dito sa verse 21, pride leads to separate. Humility leads to connection. May negative, positive siya, no? Ang pride leads to separation. Humility leads to connection. So 21 na sinabi na siya po ay nagkaroon ng ketong. Siya ay napahiwalay sa kanyang tahanan and he was excluded from the house of God. Ang pagmamataas ay nagtatayo ng pader sa pagitan natin at ganoon din sa ating nasasakupan. Naihiwalay ito sa kapaligiran maraming tao. Ngunit ang pagpapakumbaba ay bumubuo ito ng tulay upang manatili na malapit sa Diyos. At ganoon din, malapit sa ating mga kapwa.
tao. Sa uburan, ang buhay ng hari na ito ay nagbibigay ng malinaw na kahalaga ng aral bawat sa atin. Ang tunay na pangmatagalang tagumpay ay hindi nakabatay sa ating sariling kakayahan, yaman o kapangyarihan, kundi sa ating paglapit at pagtitiwala sa ating Diyos. The more na tayo nagtitiwala sa ating Diyos, the more na tayo natili sa Kanya, the more na tayo po ay malago nagtatagumpay at bumababa ang ating pong pamumuhay. Pero the more natitignan natin ang papalang ito na kredito sa ating buhay, hindi po ito tagumpay. Nawa sa pamumuhay natin bilang Kristyano, the more na tayo pinanagumpayan ng Panginoon, the more na binibigyan tayo ng blessing ng Panginoon, the more na tayo nagpapakumbaba at kredito ito bigay natin sa ating Diyos na nagbigay. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Pastor Amen. Giel, sa iyong napakaganda pong refleksyon at tunay po napakabuting Panginoon. Marami po kaming natutunang mga aral sa ating pong dalawang pastor po na si Pastor Joey at saka si Pastor Giel sa kanila pong mga refleksyon. Ngayon po ay ating pong babasahin ang mga ilang pong mga refleksyon nandito po sa ating pong group chat. Basahin po natin dito yung una po, sabi po ni Brother Romel. Meron pa po ditong isa pa bago kay Brother Romel. Ayun, sabi po dito ni Brother Simeon Talusan ng Pantok, ang kabanatang ito ay ipinakikita si Uzias ay naging hari sa murang edad. Hinanap niya ang Diyos at pinagpala siya ng Diyos ng tagumpay, karunungan, lakas, at kasikatan. Kasikatan po ito. Ngunit nang siya ay lumakas at naging tanyag, naging mapagmataas siya. Pumasok siya sa templo upang magsunog ng insenso. Isang gawain na para lamang sa mga pari. Dahil sa kanyang pagsuway, pinarusahan siya ng Diyos ng kitong hanggang sa kanyang kamatayan. Ang mga aral dito ay ang tunay na tagumpay ay nanggaling sa Diyos. Kapag inuuna natin ang Diyos, siya ang nagbibigay ng lakas, direksyon at tagumpay sa buhay. Ang pagbabataas ay sumisira sa tao. Minsan, mas delikado ang tagumpay kaysa problema dahil maaring ilayo tayo nito sa Diyos. Hindi sapat ang magandang simula. Mahalaga ang tamang pagkatapos. Maraming tao ang malapit sa Diyos sa simula, ngunit unti-unting lumalayo kapag naging komportable na sa buhay. Ang tugon ko ay manatili akong mapagpakumbaba sa lahat ng pagpapala. Maraming salamat po, Brother Simeon, sa inyo pong napakagandang pong refleksyon. Sunod na reflection po, bahagi po ni Brother Romel. Sabi po dito, ang pangalawang kronika, kapitulo 26, ay nagtuturo na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa pananatiling mapagpakumbaba sa Diyos. Ang buhay ni Haring Uzias ay babala na ang kapalaluan ang magiging sanhi ng pagkabagsak ng isang tao. Kahit gaano pa siya kabuti noong una. Ayan. Ito naman po kay Brother Simeon ulit. Sabi niya, kilalanin ko rin ang lahat ng meron ako ay mula sa Diyos. At patuloy kong hahanapin ang Diyos hindi lang sa panahon ng problema, kundi pati sa panahon ng tagumpay. At iiwasan kong hayaan ang pride na mamuno sa aking puso. Ang kabanatang ito ay paalala sa atin na mas mapanganib minsan ang tagumpay kaysa pagsubok kapag hindi kilala ang Diyos, sapagkat ang tunay na dakila ay hindi ang pinakamalakas, kundi hindi
kinilala ang Diyos. Sapagkat ang tunay na dakila ay hindi ang pinakamataas kundi ang taong nanatiling mapagkumbaba at tapat sa Diyos hanggang wakas. Sabi naman ito ni Brother Romel ulit, sabi niya, huwag hayaang ang mga tagumpay at biyaya sa buhay ang maging dahilan upang lumabo ang ating sarili at kalimutan ang Diyos. Naway maging panalangin natin araw-araw na bigyan tayo ng pusong mapagkumbaba anuman ang ating marating. Po. Ayan. Ang sabi po dito ni Brother Jonathan Maglunso ng Malolos. Happy God First Morning po. Sa pangalawang Kronika, Kapitulo 26, sa chapter pong ito, naging hari si Osias. Naging matuwid sa harapan ng Panginoon, nagtagumpay sa mga digmaan laban sa Pilisteo. Nang siya ay naging malakas, ang kanyang puso nagmataas, pinurusahan at lumitaw ang ketong. Dahil sa pagmamataas, nalimutan niya ang kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos, kaya siya ay bumagsak. Igalang dapat niya ang kabanalan ng templo at ang kaayusan nito at manatiling mapagkumbaba. Ang aking tugon, minsan nagtatapat lamang tayo kapag tayo ay may pangangailangan sa Diyos. At ang tunay na pagsubok ng karakter ay kung paano kumilos kapag tayo ay nagtatagumpay. Aral, kapag inuna natin ang pride, doon nagsisimula ang ating pagkabulag sa katotohanan. Tapusin ng maayos ang sinimulang mabuti. Ang mahalaga, manatiling tapat hanggang sa wakas. Kaya sabi po dito ni Pastor Seth Magas, ang kanya pong refleksyon. Sa Greek theological thought, ito ang tinatawag na nobres, ang pag-aakalang kaya na ng tao ang kanyang sarili nang wala ang Diyos. Kaya ang tunay na mensahe ng karakter na ito ay ang matagumpay na walang pagpapakumbaba ay simula ng pagkabulag ng Espiritu. Ang misyon ng Diyos sa atin ngayon ay hindi lang magtayo ng malaking ministry, kundi magtayo ng pusong marunong manatiling dependent sa Kanya. Dahil posible pa lang maging matagumpay sa mata ng tao, ngunit may kitong na pala ang kaluluwa. Kaya ang pinakamalalim Kaya ang pinakamalalim na tanong ng pangalawang Chronicles chapter 26 ay hindi gaano kalaki ang naabot mo, kundi habang lumalakas ka, lumalapit ka pa ba sa Diyos? Okay, meron pong pinasa dito ano po, si Brother, ano po ito? Sa North Bataan po. Si Brother Edmond po pala. Medyo malabo po yung aking cellphone po mga minamahal. Sabi po nito ni Brother Edmond Sabio, ang kanya po, meron po siya ditong pinasa. Ipinasa po siya dito. Basahin po natin to. Mahaba-haba po ito. Pastor, sa Jesus Wins po yan. Next. Ay, sorry po. Akala ko po ay sa ano po ito. Reflection. Okay po. Akala ko reflection pa rin. Sorry po. Sige, thank you po sa inyo pong sa mga reflection po. Nagbahagi po ng reflection. At tunay po na ang Panginoon talaga ay nais niya tayo ay wag tayong masyadong wag pong mapagmataas. Gusto ng Diyos ay tayo ay magpapakumbaba sa kanya pong harapan. Ito po, maraming salamat po sa inyo pong lahat po ng mga nag-reflection po ngayon pong umaga. At meron pa pong mga iba po pong mga reflection. Kung wala na po, meron pa po tayong oras. Wala na po ata. Time check na po, 4:54. Okay, sorry po. Tayo po ngayon ay dadako na po sa ating pong prayer. Prayer po ni Sister Yvonne. Sister? Okay, tayo po'y manalangin mga kapatid. Maibigin naming Diyos, salamat po. At dahil minsan pa kami po ay
inyong pinaalalahanan ng inyong mga salita, ng mga karanasan ng inyong mga anak noong una pa. Tulungan po kami, Panginoon, na sa tuwi-tuwi na ay maalala po namin na tunay na ang paglilingkod po namin ay makapaglingkod kami ng mayroong kapakumbabaan na kayo po ang lagi namin maitaas, anuman po ang maging antas ng kalagayan ng aming buhay. Masumpungan po kami sa pagtatapat sapagkat nais namin, O Diyos, na mapaglingkuran po kayo na may katapatan hanggang kayo po'y dumating. Salamat po ng marami. Ito naway mapag-ibayo at patuloy na lumago ang kapakumbabaan sa aming mga puso at kayo po ang maitaas sa lahat ng oras ng aming buhay. Salamat po sa pagtugon at pagdinig sa aming dalangin. Patawad din po sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Hiniling po namin ito ang maalang-alang pong lahat sa pangalan ng aming Panginoon. Amen. 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 Maraming salamat po, Sister Yvonne. Ngayon po ay yan po, church story na po tayo. Diretso muna natin, Pastor Orlan, sa kay Jesus Wins agad. Nandito na yung speaker natin. Po. Jesus Wins na po tayo. O sige po, wala na daw pong church story. Jesus Wins na po tayo. Yan, bigay po natin. God first morning po sa inyong lahat, mga kapatid. Ang ating pong devotional ngayong umagang ito ay may magatang ang kanyang pagbaba. Ito po ay matatagpuan sa Gawa 1 verse 11. Ito po ang sinasabi, itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit. Gusto nating lahat na malaman na magiging maayos ang mga bagay-bagay. Nais natin ang katiyakan na ang katapusan ay magiging mabuti. Naranasan mo na bang manood ng pelikula ng 2 beses, magbasa ng libro sa pangalawang pagkakataon, o manood ng isang naunang laban sa sports kung saan alam mo na ang huling score? Kung gayon, naranasan mo ang isang gawain na walang pagkabahala, lalo na kapag ang laro, pelikula o libro ay nagtapos sa isang napakapositibong nota. Kapag alam natin ang kinalabasan ng maaga, walang dahilan upang mag-alala. Ito ang dahilan kung bakit nagsisimula ang aklat na magawa sa katapusan. Matapos mamatay si Jesus upang iligtas ang sangkatauhan at muling mabuhay, ipinakita niya ang kanyang sarili na buhay sa kanyang mga alagad sa loob ng 40 araw. Sa panahong ito, ipinaliwanag niya sa kanyang mga alagad ang maraming bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Matapos silang bigyang kapangyarihan na maging kanyang mga saksi sa Jerusalem, Judea, Samaria, at maging sa mga pinakamalayong bahagi ng lupa, umakyat si Jesus sa langit. Siya ay inakyat. Isang ulap ang tumanggap sa kanya at nawala siya sa kanilang paningin. Pansinin na ang mga alagad ay patuloy na nakatingin pataas na may matinding pagtuon. May ilang nagsasabi na maaaring inaasahan nilang maglalaho ang ulap at makikita si Jesus muli, tulad ng nangyari sa bundok ng Transfigurasyon. Ngunit sa halip, nakita nila ang 2 lalaking nakasuot ng maliwanag na damit, mga mensahero mula sa langit, na nagsabi sa kanila na ang Jesus na inakyat mula sa kanila ay tiyak na babalik sa gayon ding paraan na kanilang nakita siyang umakyat patungo sa langit. Kaya sa aklat ng mga gawa, bago tayo sabihan tungkol sa pagbibinyag sa kanila sa pamamagitan ng Banal na Espiritu at kung paano sila kumalat sa buong mundo na ipinapahayag ang magandang balita ng kaligtasan at sa uli ay nakaranas ng mga pagsubok, pag-uusig at maging ng pagkamartir, ang unang bagay na natutunan natin ay ang panghuling kinalabasan. Si Jesus ay babalik. Hindi ito isang posibilidad, kundi isang tiyak na bagay. At ang katiyakan ng kanyang pagbabalik ay nagpanatili sa kanila na malaya mula sa takot at pagkabahala sa madidilim at mahihirap na araw na sumunod. Ganito rin ang totoo para sa atin. Sa mundong ito, maaaring dumaranas tayo ng pasakit at mga pagsubok. Ngunit alam natin nang maaga ang kinalabasan. Babalik siya para sa atin. Hallelujah. Ang reflection ko po sa umagang ito, sa ating binasa pong ito na
na ang Panginoon po ipinapakita sa talatang ito na ang huling pagbabalik ni Jesus ay nagbibigay pag-asa at lakas upang manatili tayong tapat at matatag sa ating pananampalataya. At ganun din ang talata pong ito ay nagpapaalala din na ipagpatuloy natin ang ating iniwang misyon. Ang misyon ni Jesus, ang pagpapalaganap ng mabuting balita at pamumuhay na may pananampalataya. At ang huli po, ang talata din po ito ay nagsasabi na hinihikayat tayo na mamuhay ng mabuti, sumunod sa kalooban ng Diyos at maging handa sa pagbabalik ni Jesus. Magandang umaga po at God first morning po sa inyong lahat. Maraming salamat po, ma'am, sa inyo pong pagbabasa ng ating devotional at saka inyo pong reflection. At ngayon po ay wala na po tayong oras. Atin pong ibigay po sa inyo, ma'am, ulit ang ating pong prayer. Panalangin po, ipanalangin niyo po, ma'am. Bago po tayo dadako sa ating council and stewardship po. Pwede po ba kayo manalangin po, ma'am? Yan yata si ma'am. Oh, si ma'am Esteron po yun. Pastor, di po ba? Si ma'am Esteron po yun. Pag-pray mo na, Pastor Orlan. Sige, tayo po mag-pray. Tama ng speaker. Nga po. Tayo po manalangin. Dakila namin Panginoon sa magapong ito. Ami pong inilapit sa inyo ang aming pong speaker ng aming council of stewardship. May patuloy po kayong magsalita po sa kanya. Nawa ay patuloy i-bless ang aming pong devotion ngayong umaga. Salamat po po yun sa pagdigis panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan po, ating pong sunod na po natin. Nag-uugnay ang pagbibigay. July 5. Offertory Reading Devotional. Siya ay nanaginip na may isang hagdan na nakalagay sa lupa, na ang dulo ay umaabot sa langit. At ang mga anghel ng Diyos ay nagmamanhik manaog doon. Genesis Kapitulo 28 versikulo 12. Ang pagbibigay ay nagtataglay ng malaking kahalagahan sa ating buhay. Kapag ang mga tao ay nagpalitan ng kaloob, may matinding nagaganap na hindi nangangailangang makita ng mata. Nakagagawa ito ng buklod sa pagitan ng dalawa na nagpapalapit sa kanila sa isa't isa. Nang ipagkaloob ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa mundong ito, may nangyaring bagay sa pagitan ng langit at ng lupa. Marahil kayo ay pamilyar sa kasaysayan ni Jacob na tumakas sa galit ng kanyang kapatid, at kung paanong napanaginipan niya ang hagdan na buhat sa lupa hanggang sa langit. Ang hagdanan ay kumakatawan kay Jesus. Isinulat ni Ellen G. White sa Acts of the Apostle, na ang taong ito ng pananampalataya ay nakita ang hagdanang ito ng pangitain ni Jacob na kumakatawan kay Kristo, na pinapag-ugnay ang langit at lupa. Page 512. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng Diyos kay Jesus sa atin, iniugnay niya ang langit sa lupa. Masasabi natin ng tumpak na ang kaloob ay nag-uugnay sa mga tao. Iyon ang nangyayari kapag ibinigay natin ang ating mga pangakong handog o sistematikong handog. Nagkakaroon tayo ng koneksyon sa Diyos. Bukod dito, gumagawa din tayo ng network ng koneksyon sa mga taong nakikinabang sa ating mga handog. Panawagan. Sa pagbibigay natin sa araw na ito at sa hinaharap upang tustusan ang gawain ng Diyos. Alalahanin natin kung ano ang nagawa at natapos ng pangakong handog, regular at sistematikong pagbibigay, na iugnay nito tayo sa Diyos at sa mga tinubos. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at mga pangakong handog ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin, at unahin ang Diyos. Amen. God first morning po sa ating lahat mga kapatid. Sa sandaling ito, bago po natin mapakinggan ating pong tagapagsalita, ay nais ko pong ipakilala sa inyo sa simpleng pagpapakilala. Palad po tayong muli sapagkat meron pong sinubong muli ang ating Panginoon sa ating kalagitnaan ngayong umaga
upang siyang magsaysay ng kanya pong mga salita sa ating pong mga buhay. Kung inyo pong mapapakinggan o mapansin mga kapatid, sa ating pong tagapagsalita ngayong umaga ay kilalang kilala po natin. Siya po ay member po ng Pasig at isa po siya doon sa mga nangunguna, sa mga elders. At ang ating pong tagapagsalita ay siya po ay founder ng Faith Media Ministry. Kung mapapanood po ninyo sa Facebook Live, ito po ay tuwing Friday, 5:30 to 7 p.m. Yan, mapapanood po natin siya. Ang kanya po may bahay ay si Ma'am Maiden at sila po ay mayroong nag-iisa lamang na anak. Ang pangalan po ay si Princess Alia Sarmiento. At ang ating pong tagapagsalita ngayong umaga mga kapatid ay tubong Taguig. Kaya sa pagkakataong ito ay hindi na ho natin pagtatagalin ang mga mahalagang bahagi ating marinig sa kanya. Akin pong pinagpipitaga ng pakilala sa inyo ang ating pong magiting na anak ng Diyos na siya nating marinig ng umaga sa katauhan ni Brother Melvin Sarmiento. Sir Melvin, pagkakataon niyo na po. Salamat po. Okay. Praise the Lord, Pastor. Maraming salamat sa inyo pong pagpapakilala at ganun din God first morning sa lahat po ng ating mga kapatiran at sa ating mga pastors dito po sa nasasakupan ng CLPM. At salamat Sister Net sa inyo pong invitation at sa isang pribilehiyo na kayo po ay makasama sa ating pong devotional at spiritual daily empowerment sa umaga pong ito. Ang naiatas po sa inyong lingkod na atin pong pag-usapan ay ang nakasulat sa Councils on Stewardship, page 135 to 136, as in the days of Noah. Ang katumbas na binanggit doon sa title na ito ay matatagpuan sa aklat po ng Biblia sa Mateo Kapitulo 24 talata pong 37. Na ang sabi po roon, at kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom at nangag-aasawa at pinapag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay na lahat. Ay gayon din ang pagparito ng anak ng tao. Yun po ang sinasabi sa banal na kasulatan, isang paghahambing o paghalintulad doon sa kapanahunan ni Noe at sa kapanahunan na atin pong kapanahunan sa kasalukuyan. Yun pong kalagayan ng mga tao ay walang pinag-iba bago dumating ang Panginoon sa panahon ni Noe at hanggang sa atin pong kapanahunan. Ang nagiging suliranin po doon ay ito pong mga naging kinasanayan or habits at practices ng lipunan noon hanggang ngayon. So yung larawan noon sa panahon ni Noe bago ang baha, binigyang pansin ng ating Panginoong Hesus na yung kapanahunang yaon na mga habits and practices ay ganun din, walang pinag-iba sa ating pong kasalukuyang panahon. So makikita natin na ang ating pong sanglibutan ay mabilis na patungo doon sa pag-aani ng salot sa huling kapanahunang ito. Parang ang tao din ang gumagawa at yun yung kanyang magiging kapahamakan dahil kinurap nila yung ating pong planeta. Dahil po sa mga gawa na hindi kaangkop sa nais ng ating Panginoon. So gumagawa ang kaaway ng Diyos na si Satanas ng mga bagay
na ikapapahamak ng mga tao. Yung mga devices o yung kapamaraanan ng kaaway na kung ang tao ay hindi magtiwala o asahan ang ating pong Panginoon. Yung kaliwanagan ng isip, karunungan, kaalaman, kung hindi natin hihingin sa Panginoon, ay talagang ang tao ay maihahanay at papasok doon sa device ng kaaway. Kaya nga tayo bilang mga lingkod ng Diyos na nabigyan ng privilege na makilala natin siya sa pamamagitan ng ating lubusang pagsuko ng ating pong mga abang sarili sa Kanya, ay nabibigyan tayo ng karunungan, kaalaman upang lumakad sa landasin ng ating Panginoon. Bagaman ito ay nangangailangan ng sacrifices. Ngunit ang paglakad sa makipot na daan ay nagdadala sa atin ng lubusang kapayapaan na sa kabila ng mga sacrifices na nararanasan natin o mga obstacles, mga hadlang para magpatuloy na lumakad sa landas ng Panginoon, ay nagkakaroon tayo ng kagalakan pa rin at kapayapaan dahil sa biyaya ng Diyos at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na gawin ang Kanyang kalooban. Sa ating sarili, wala talaga tayong magagawa. Kaya nga, yung mga tagasunod ng salita ng ating Panginoon ay kinakailangan natin na masumpungan sa isang kalagayan na ipinagpapatuloy nating gawin. Ano po ito? Yung sinasabi doon sa page 135, to watch and pray continually. Mapapansin niyo po yung mga pangungusap na yun ay hango din po sa banal na kasulatan. Tayo ika ay maging mapagpuyat, mapagbantay o mapagmasid ng ating pong kasalukuyang kapanahunan at maingatan yung ating mga sarili na huwag maiugnay, huwag tayong mahanay doon sa mga habits and practices na ginagawa ng sanglibutan. Kinakailangan din natin ng tuloy-tuloy na pananalangin na sinasabi nga po sa Biblia na walang patlang na pananalangin ayon kay Apostol na si Pablo. At ang kadahilanan nito ay upang tayo ay mailayo sa anumang tukso. Kabilang po ang mga pangungusap na yun sa itinuro ng ating pong Panginoong Jesucristo na paraan ng pananalangin. Na ipanalangin din po natin lagi na huwag tayong maadala doon sa tukso kasi napaka powerful ang panunukso at devices ng kaaway. Ngunit siyempre mas makapangyarihan ang ating Panginoon kung atin pong iuugnay at iaasa yung ating mga sarili sa Kanyang pangangasiwa sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu. Magkakaroon tayo ng tagumpay. Ngunit hindi dapat nating ihanay ang ating sarili na pumasok doon sa tukso. Sa unang bungad pa lang ng tukso, kinakailangan ng talikuran natin ito at ipanalangin sa Diyos na ang kapangyarihan niya ang siyang magbigay sa atin ng pagtatagumpay. So kinakailangan to watch and pray continually. Kasi yun yung dapat maging karanasan ng mga sumusunod sa salita ng ating pong Panginoong Diyos. Ngayon, karagdagan pang sinasabi doon, many do not seem to appreciate the fact that the money they needlessly expend on amusements which only vex the soul and lay the foundation for the corruption of their morals is money that belongs to the Lord. Those who use money for selfish gratification are pleasing and glorifying the enemy of all righteousness. Yun po ang nabasa natin sa Councils on Stewardship, page 135 to 136. Marami ika ang hindi nakaka-appreciate sa katotohanan patungkol doon sa kapamaraanan ng paggamit nila ng salapi. Na talagang ginagamit ito doon sa mga bagay na may kinalaman sa nakapagpapasaya lang sa tao. Kumbaga, self-centeredness yung paggamit ng kanilang mga pananalapi.
na ito ay hindi napapansin ng mga tao na ito yung nagdadala ng kapahamakan sa kanilang mga kaluluwa. At dito nakalatag ika yung pundasyon kung paano nakukurap yung morals ng tao. Dahil doon sa paggamit ng salapi na nakasentro sa sarili. Di ba? Yan po yung binabanggit doon sa aklat na isinulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, yung pag-ibig sa salapi. So yung ugat noon pong corruption ng kaluluwa ay doon sa pag-ibig, doon sa salapi. Hindi mismo yung salapi ang problema, kundi yung pag-ibig sa salapi. So, may mga tao na hindi napapansin na yung mga paraan ng paggamit nila ng pananalapi ay nakasentro sa sarili. Na ito ay nagdadala ng corruption. Na ang pananalaping ito, mga kapatid, ito ay ang nagmamay-ari ngayon ang ating pong Panginoon. So yung paggamit ika ng salapi para sa pansarili lamang at doon sa nakapagpapasaya sa iyo, ang nag-glorify pala nito ay walang iba kundi ang kaaway, si Satanas. So kinakailangan din po pala na maging maingat tayo sa paggamit ng pananalapi. At sa napakaraming devices, mga kapamaraanan ng kaaway, pumapasok talaga mula pa noong unang panahon hanggang sa huling araw. Nais ko pong ibahagi at basahin itong nakasulat sa Upward Look, page 21, paragraph 2. Nang sabi dito, financial speculations are Satan's snares, laid to catch souls. Dito pa lang sa unang bahagi ay mapapansin natin na itong paraan ng pananalapi o paggamit ng pananalapi na nakabatay sa speculations ay bitag pala ito ni Satanas. So ano ba ang binabanggit ng ating propetisa na si Ginang White dito sa financial speculations? Ang sabi pa rito, in all business transactions, the only safeguard for a man is the love and fear of God. So meron na ditong binabanggit na principle na sa lahat ika ng business transaction, ang tangi po nating kaligtasan ay walang iba kundi ang pag-ibig at takot sa Diyos. So kapag po pala tayo ay sangkot sa ating pong mga pang-araw-araw na ginagawa, lalo na sa business transactions, dapat ang maging sentro ng ating ginagawa ay pagkatakot at pag-ibig sa Diyos. In our world today, there are seen the same dishonest practices which prevailed before the flood, swept this earth of its moral pollution. So sa ating sanglibutan ngayon, maraming mga gawain na talagang kapareho yung pagiging hindi tapat na gawain na nangibabaw bago yung panahon ng baha. So kaya nga, yung kapanahunan noon ni Noe, kapag ang pinag-uusapan ay pagiging katiwala sa pananalapi, yun din ang naging suliranin at naging practices at habits ng mga tao noon, yung paggamit ng salapi na nakasentro lang sa kanilang pleasure and amusements. Kaya kung napansin natin doon sa binasa natin sa aklat ni Mateo, na ang naging problema doon ay hindi naman talaga yung pagkain, hindi naman talaga yung pag-inom, hindi naman talaga yung pag-asawa, kasi yung mga bagay na ito ay blessing sa Panginoon. Yung pagkain, yung pag-inom, yung pag-aasawa, yan ay blessing mula sa Panginoon. So hindi mismo yung mga bagay na yon ang naging suliranin, kundi ang alin? Yung perversion o yung pagbaluktot ng blessings na mula sa Panginoon. Di ba ang pagkain, blessing mula sa Panginoon. Pero naging perversion para sa mga tao. Nagkaroon ng katakawan at wala nang tinatawag na pagkakaiba doon sa pagkain na nais ng Panginoon na ating tangkilikin. Ganon din sa pag-inom. Blessing ng Panginoon ang tubig, ngunit binaluktot ng kaaway. At nangyari ang lahat ng ito dahil nga doon sa pleasure seeking, nakasentro na sa sariling iniisip na doon ang tao ay magiging masaya.
naging priority yung pag-aasawa, na blessing naman talaga yan, galing sa Diyos, ngunit binaluktok nila. Nagkaroon ng perversion. Halimbawa sa mga bagay na dapat, ang sabi ng Diyos, lalaki at babae. Ang perversion ay nangyari sa pamamagitan ng lalaki sa lalaki, babae sa babae. At nagkaroon ng mga bagay na mga practices na hindi kasang-ayon sa gusto ng Diyos. So nakasentro sa sarili at maging sa paggamit ng pananalapi. Alam ng kaaway na ito ay magiging kapahamakan ng tao kapag ang tao ay pumasok sa kanyang devices. Kaya nga mga kapatid, tayo ay pinag-iingat kung paano natin gagamitin yung pananalapi na galing naman talaga yan sa ating pong Panginoong Diyos. So Satan engrosses men's minds with dreamlike prospects of great gain. Dito sa mga bagay na ito ay talagang ini-engross. Kumbaga ay parang yun yung gusto ng kaaway na maging laman ng pag-iisip ng tao, na magkaroon ng malaking pakinabang, great gain. At ang pinakaugat ay yung greed for gain. Ano ho? Greed for gain. So, alam ng kaaway yung isipan ng tao na hiwalay sa Diyos, na hiwalay sa pag-ibig at takot sa Diyos. Ang gusto niya ay puro pakinabang na nakasentro sa kanyang sarili. Kaya those who yield to him, yield to Satan, make representation which are positively untrue. Kaya ngayon pong kumbaga nag-yield o nagpapasakop na lang sa kanyang pleasure seeking dahil doon sa greed, sa kasakiman, sa pakinabang na gusto niyang mangyaring kanyang maangkin. Ito yung binabanggit na positively true or too good to be true. Kaya nga God and the truth are forgotten. Kaya nga dahil doon sa mga bagay na yon, ang Diyos at ang kanyang katotohanan ay nakakalimutan. So God desires His servants to avoid all speculation. Ninanais ng Panginoon na yung kanyang mga lingkod ay umiwas dito sa mga speculation na ginagawa ng kaaway pagdating doon sa gain o pakinabang. Satan may pave the way by making the first investment successful, but how bitter will be the final outcome? Ito yung scheme na ginagawa ng kaaway para mabitag ang tao pagdating doon sa pakinabang sa pananalapi. Itong scheme na ito ay uso din sa atin pong kapanahunan. Kung paano din sa panahon noon ni Noe. Kumbaga, itong first investment, ginagawa ng kaaway sa kanyang scheme na maging matagumpay ka, pero magiging mapait yung pinaka-final outcome. Naalala natin yung napakaraming scheme o itong mga tinatawag na mga paraan kung paano ka kumita, mag-invest ka sa ganitong scheme nila, and then kumbaga ibibigyan kanila talaga ng pagkakataong kumita doon sa una mong mga investment, ngunit pagdating ng ilang panahunan mawawala na lang bigla yung mga may-ari nung investment scheme na yon at ikaw ang talagang napakalaki ang kalugihan. Ito ay nakasulat na rin pala sa writings ni Ginang White, dahil ito yung kapamaraanan ng kaaway na iligaw ang tao dahil nakikita ng kaaway yung puso mo na nakahanay doon sa gusto niya. Yung magkaroon ng malaking pakinabang at upang pasayahin yung sarili mo. Ganon din yung nangyayari at ang naganap doon sa panahon ni Noe. Nakasentro sa sariling kasayahan. Mga kapatid, ang Diyos gusto niya tayong maging masaya. Gusto niya tayong magalak at napakarami niyang plano para sa kagalakan na ating mararanasan. Yung kagalakan na yun ng Diyos ay hindi nakabatay doon sa circumstances o mga pagkakataon. Kaya nga maging ang apostol na si Pablo sa kagipitan, sa kasayahan, sa kasaganaan, sa kahirapan, talagang masaya siya, mapayapa siya. Kahit sa anong sitwasyon. Dahil yun yung principle na itinuturo ng Panginoon, hindi
sa pamamagitan lang ng pagkakataon ikaw ay maging masaya, kundi sa bawat bahagi ng buhay mo. At ang pinakaugat na nais ng Panginoon na maging karanasan natin ay yung ating pag-ibig at pagkatakot sa Kanya. Yun ang nagdadala ng tunay na kaligayahan sa sangkatauhan. Kaya nga, ang dami ngayong mga lumilitaw na mga visionary schemes, sabi pa rito sa upward look, widely entered into a schemers present promising enterprises which they declare will pay a large percentage on all money invested. Good men are fascinated and deceived. So ito yung mga schemes, mga kapatid, na binanggit na natin doon sa ating pagpapaliwanag. So ito ay snares. Ito ay bitag ng kaaway. Kaya nga, kapag hindi natin gagamitin yung pananalapi para sa glory ng ating Panginoon, ay talagang ang ating magiging sentro ay ang ating mga sarili lamang. So balikan ko po yung sa Councils on Stewardship, page 136. Ang sabi po roon, if they turn their hearts to God, they would use their money to bless and uplift their fellow men, to relieve poverty and suffering. Starvation is in our world, nakedness, disease, and death. Yet, how to abate their sinful extravagance. So kapag tayo lang ay isuko, tunguhin, ng ating puso ay ipasakop sa Diyos, magagamit natin ang ating pananalapi para makinabang ang ating kapwa at para maitaas yung mababang sitwasyon ng ating kapwa-tao, para malunasan yung kanilang kahirapan at pagdurusa. Kaya nga, ito yung nais ng Panginoon na maging karanasan ng bawat isa sa atin, na yung ating mga pananalapi ay magamit para sa kapurihan ng Diyos at para sa kapakinabangan ng ating kapwa-tao. Satan is inventing everything that he can possibly devise in order to keep men thoroughly occupied so that they shall have no time to consider the question, how is it with my soul? So dito ay binabanggit nga yung mga imbento, ginagawa lahat ni Satanas, yung kanyang mga devices, lahat ng kapamaraanan para ang isipan ng tao ay ma-occupied doon sa mga bagay na nakasentro lang sa kanyang sarili. Kung paano siya makinabang, kung paano pa siya mag-gain ng mga pananalapi, so wala na siya ikang panahon para magbulay-bulay sa kanyang sarili at maitanong sa kanyang sarili, kumusta yung aking kaluluwa? Mga kapatid, sa bawat araw po ng ating buhay, nais ng Panginoon na magkaroon tayo ng pagsisiyasat sa ating mga sarili. Katulad po ng sinabi ng apostol na si Pablo sa 2 Korinto Kapitulo 13, talatang 5, na siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y na kay Kristo Jesus pa. Nais ng Panginoon na magkaroon tayo ng araw-araw na pagsisiyasat sa ating mga sarili. Dahil nais ng Panginoon na mailigtas tayo na huwag pumasok doon sa landas ng kaaway. Kapag sinabi po kasi ang habit o kinasanayan, sa pasimula hindi natin mapapansin. Pero kapag ito'y kinasanayan na natin, napakahirap na itong baguhin. Kaya doon pa lang sa pasimula, ninanais ng Panginoon na sa bawat araw ng ating buhay, magtalaga tayo sa Kanya. Ang ating mga sarili ay patuloy na kilusin ng banal na Espiritu, na sa maliit pa lang na mga bagay na maaring ikapahamak natin ay hindi na natin magawa sapagkat inasa mo ang buhay mo sa Panginoon sa bawat araw. Magkaroon tayo lagi ng pagbulay-bulay sa ating mga sarili, kumusta yung aking kaluluwa? Hindi kaya ako ay
nandoon na sa landas ng kaaway na marahil hindi mo napapansin. Pero kapag tayo nga ay magkaroon ng takot at pag-ibig sa Diyos, ang Diyos mismo ang tutulong sa atin. Ang Diyos mismo ang maglalayo sa atin na huwag pumasok sa tukso. Huwag pumasok doon sa pag-iisip na nakasentro lang ang paggamit ng pananalapi sa ating mga sarili. Ang paggamit ng pananalapi, unang-una, pagkilala sa Diyos na pinanggagalingan ng ating mga tinatangkilik at kung paano din naman makinabang ang ating kapwa-tao sa kahit sa paanong kapamaraanan na ma-alleviate o mapagaan man lang yung kanilang hindi mabuting kinasadlakan. So nagiging blessing tayo sa ating kapwa. Sa pagdating ng ating Panginoon, doon sa aklat ni Mateo Kapitulo 25 patungkol doon sa pinagbukod niyang mga tupa at kambing, na doon ay binabanggit ng ating Panginoon na kung ano man ang inyong ginawa sa isa sa pinakamaliit na ito, ginawa ninyo sa akin. At ganun din vice versa. Yung hindi ninyo ginawa sa isa sa pinakamaliit na ito ay hindi ninyo ginawa sa atin. So ang hinahanap ng Panginoon sa atin sa panahon ng kanyang pagdating ay yung tinatawag na practical godliness. Kung paano ba naging pakinabang tayo sa ating kapwa. At ang pananalapi na blessing mula sa Panginoon, hindi lang dapat tayo ang makinabang, kundi ang iglesia ng Panginoon, ating kapwa, para sa kapurihan ng ating Panginoon. So kung paano sa araw ni Noe, meron na tayong lesson na hindi dapat nakasentro lang sa pansariling kasiyahan na nagdadala ng perversion o pagbaluktot doon sa gusto ng Panginoon, huwag nawang mangyari sa atin sa huling araw na ito. Dahil ito po ang sitwasyon na binanggit mismo ng ating Panginoon. Kung paano sa araw ni Noe, ganun din naman sa panahon ng pagparito ng anak ng tao. Tulungan nawa tayo ng Diyos na may alis doon sa mga bagay na nagdadala na maging sentro ang ating sarili. Ang pinakasentro ng lahat ng ito dapat ay ang Panginoon, ang pagkatapot at ang pag-ibig natin sa Kanya. Pagpalain tayo ng Diyos sa umaga pong ito. Amen. Amen. Purihin po natin ng Panginoon sa ating napakagandang mensahe. Maraming pong salamat, Brother Milben. Ang God First Morning Family ay lubos na nagpapasalamat sa inyong binahagi pong salita ng ating pong Panginoon. Kaya po, Pastor. Salamat po, Sir Melvin, sa napakagandang paglilinaw at pagdidiin sa bahaging ito ng ating pag-aaral ngayong umaga. Salamat po sa isang magandang pagkakataon na kayo din po ay naanyayahan po ni Ma'am Minette upang ito po ay patuloy na magkaroon ng inspirasyon sa buhay ng bawat kapatid, sa buhay ng bawat leader ng iglesia na napakahalaga po na sa ating kapanahunan. No? Ay talagang may ukol natin ang mga bagay sa ating buhay para sa Panginoon. Para nang sa ganon, pag dumating ang ating Panginoon mga kapatid, tayo po ay maihanda. Hindi tayo magaya ng ilang mga nag-aantay sa panahon noon ni Noe na napahamak, kundi tayo ay magkakaroon ng isang magandang pag-asa para sa Kanya. Kaya sa bahagi pong ito, Sir Melvin, ay gusto po namin ipagkaloob ang certificate na ito virtually kahit na medyo hindi po tayo nagkita ng personal, pero kami po ay natutuwa at nagagalak na kayo po ay naging bahagi ng aming pong programa ngayong umaga. Sa ngalan po ng Central Luzon Provinces Mission, sa buong pwersa nito at sa pangunguna ng amin pong magiiting na Pangulo ay nais po namin ipagkaloob sa inyo ang certificate na ito. Sabi po rito ay Certificate of Appreciation. The certificate is gratefully presented to Sir Melvin Sarmiento for serving as guest speaker during the daily spiritual empowerment God First Morning. Your inspiring message, faithful service, and Christ-centered insights have greatly enriched the spiritual life of the participants and encouraged God's people to place Him first in every aspect of life.
Presented with sincere appreciation by the Central Luzon Provinces Mission 1831, Angelito Street, Mount View Subdivision, Balibago, Angeles City, Philippines. Held virtually on May 14, 2026. Yours truly po, Pastor Barredo Jr. Stewardship Director, and our President, Pastor Gerardo Estavillo. Salamat po, Sir Melvin. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Ngayon po ay, okay na po Pastor John, tayo po ay dadako na po sa ating pong acts of prayer. Ang ating pong acts of prayer, pangunahan po tayo sa adoration and confession ni Pastor Joey De Ocampo. Po, at ang Thanksgiving and supplication po ay nag-chat po sa akin si Pastor JL. Papalitan ko na po muna siya at biyahin na po siya ngayong umaga. May lakad po si Pastor JL. So, Pastor Joey. Sige po. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa inyo na may pusong puno ng pagpupuri at pagsamba sa umagang ito. Ikaw ang Diyos na banal, Diyos na makatarungan, at Diyos na punong-puno ng pag-ibig. Ikaw ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, at sa amin ay nagbibigay ng buhay. Nagpapalakas sa amin at sa bawat araw ay pinupunan kami ng pag-asa. O Ama naming Diyos, wala pong katulad ninyo, na Diyos na makapangyarihan at punong-puno ng kabutihan. Karapat dapat ka pong sambahin at ilaan sa inyo ang lahat namin pong papuri. Ang karangalan at pasasalamat ay sumainyo at nais po naming ipagkaloob ito. Salamat po Amang Banal sapagkat sa kabila ng aming pong kahinaan ay nandyan po kayo. Nananatili kayong tapat at mahabagin sa bawat isa sa amin. O aming Panginoon, sa mga sandaling ito, kami po ay nagpapakumbaba sa inyo pong banal na harapan upang kilalanin ang aming pong mga pagsalangsang, kasalanan at mga kasamaang nagawa sa inyo pong banal na harapan. Inaamin po namin, Panginoong Diyos, na maraming pagkakataon na kami po ay nagkulang sa aming pong pananampalataya. Nagkulang sa aming pong relasyon sa inyo. Marami po kaming pagsuway at maging ang aming pong malalim na pagmamahal na laan sa inyo at sa aming pong kapwa ay nagkulang din. Kaya nga naman sa umagang ito, ay humihingi po kami ng kapatawaran. Patawarin mo po kami sa aming mga masasamang pag-iisip, mga nabanggit na salitang hindi maganda, at mga gawang hindi nagbigay kapurihan sa inyo. Amang Diyos, patawarin po ninyo kami. Linisin mo ang aming puso mula sa galit, sa aming pong mga pagmamataas, sa aming pong mga
pagkainggit, at anumang mga bagay na hindi nakalugod-lugod sa inyo, ipagpatawad po ninyo sa amin dakilang Ama. At hinihiling po namin sa umagang ito na baguhin mo po ang aming puso, ang aming pong buhay. At turuan mo po kaming laging lumakad sa inyo pong katuwiran. Mamuhay kami ayon sa inyo pong kalooban. At bigyan po ninyo kami amang banal na malinis na pagkatao, malinis na puso, matibay at matatag na espiritu upang lalo po kaming magmahal sa inyo at maglingkuran kayo ng may katapatan araw-araw. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa inyo pong biyaya at kapatawaran na aming pong tinanggap sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. Naway ang aming pong buhay ay maging handog ng papuri at kaluwalhatian sa inyo pong banal na pangalan. Dalangin po namin ito alang-alang sa aming pong tagapagligtas na si Jesus. Sa aming pong pagpapatuloy, Panginoon namin, makapangyarihan po sa lahat sa umagang ito, sa aming pong paglapit, sa aming pong palalapaanan. Aming binabalik sa inyo ang pinakamatas na papuri, papasalamat sa umagang ito na kami nagkaroon ng personal devotional po sa inyo na patuloy na araw-araw ang aming buhay lalapit namin sa inyo pong banal na harapan. Papasalamat din po kami sa mga mensahe namin napapakinggan sa umagang ito. Nawa ito'y tumimo sa aming pong mga puso at isipan. Ito ay magpapalago ng aming pong pananampalataya at relasyon sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong pag-ibig, sa inyo pong pagmamahal sa bawat isa po sa amin. Sa pagkakataong ito o aming banal na makapangyarihan po sa lahat, meron kami pong mga kahilingan po sa inyo. Ang aming pong kahilingan, nawa ay patuloy niyo pong i-bless ang bawat isa sa amin, niyo pong lingkod. At si Sister Ebon Paz, patuloy niyo po siyang pagpapalain sa pagpapagamit sa inyong pong banal na harapan. Si Pastor Joey de Ocampo, pagpalain niyo po siya kasama ang kanyang buong sambahayanan. May patuloy pong sa pangungunan niya po bilang area coordinator sa Area 4. Bigyan po siya ng malawak na karunungan, Panginoon, na lumumula sa inyo na mapapangunahan niya po ang Area 4 na may katapatan at may kabanalan. At pagpalain din po ang kanya pong buong pamilya, lahat ng kanya pong pangailangan, ang kanila pong kalusugan. Ganun po si Pastor Jer Aguarin bilang area coordinator po ng Area 3, patuloy na pagpalain kasama kanyang buong sambayanan at patuloy na pagkalooban ng kalusugan, Panginoon. At ganun din po si Sister Jimelin Mercado, ay patuloy niyo po siyang pagpalain, Panginoon, huwag niyo po siyang pababayaan. Ganun po si Brother Melvin Sarmiento, kasama ang kanya pong buong pamilya, patuloy na pagpalain sa kanya pong patuloy na paglilingkod sa kanila pong iglesia, kasama ang kanya pong buong pamilya, Panginoon, bigyan sila ng kalakasan, kalusugan, pagpalain din po ang kanila pong mga hanapbuhay, at patuloy siya maging pagkapala sa iglesia na kanya pong pinaglilingkuran. At salamat po, Panginoon, sa pagbigay ng pagbahagi ng kanya pong binahagi sa umagang ito ng mensahe na patuloy na sa panahon ni Noe at sa panahon ngayon ay ang mga tao ay patuloy na abalang-abala sa makamundong mga bagay. Salamat din po, Panginoon, na sa umagang ito ay amin pong idinadalangin ang daily spiritual empowerment, God First Morning at saka Mission Evening. Patuloy na ang mga kapatiran sa buong Central Luzon Province Mission ay kanila pong suportahan at patuloy sila, Panginoon, na mag-join sa God First Morning at saka sa Missional Evening para sa pagpapalakas ng aming pong pananampalataya. Aming pong special na dinadalangin, O Diyos, ang CLPM Headquarters Project. Every family a builder. Pagtuloy na pagpalain ang headquarters pong ito ninyo, Panginoon, ang CLPM, na ang bawat pamilya ay makibahagi at magtulong-tulong kami para itayo ang inyong bantayog ng inyong pangalan sa CLPM Headquarters, Panginoon, at naway patuloy na pagpalain ng pinansyal na pangangailangan sa pagpatayo, Panginoon, ng
ng CLPM headquarters. Naway kayo po ang mag-provide ang lahat po ng pangailangan. Salamat po Panginoon na ito ay matapos ayon po sa inyo pong banal na kalooban. Ito ay Panginoon Diyos, patuloy na ang inyong pong kabutihan ay aming pong maranasan sa buong teritoryo ng Central Luzon Province Mission. Ami pong dinadalangin din o Diyos sa umagang ito ang Sabbath School and Personal Ministry Workshop ngayon pong gaganapin ngayong May 23 sa Klaa. Patuloy na pagpalain ang mga leader ng mga Sabbath School at leader ng Personal Ministry, Panginoon, sa pag-attend doon ng seminar. Patuloy na lumago ang kanilang leadership at patuloy na maging blessing sa mga lokal na iglesia na kanila pong inaaniban. At patuloy din po Panginoon, nandalangin namin ang enrollees po, ang increase ng enrollees ng lahat ng mga Adventist school at ang mga paghahanda ng mga teacher sa enrollment Panginoon. Patuloy na pagpalayan ninyo pong mapaaralan na kilang Diyos na ito naghuhubog ng mga kabataan na lalo kayong makilala at ang mga guro, mga teacher na naghahanda po sa darating po ng enrollment pagpalayan na kilang Ama. At kami pong inilapit din sa inyong banal na paanan ang crusade at ang mga evangelism Panginoon ang sa lugar po ng Barangay di Kapanikian sa Dinggalan. Ang crusade po ngayong May 6 to 14, patuloy na pagpalain na maraming mga kaluluwa na maakay sa inyong pong banal na paanan. At ang crusade din po sa Barangay Wenceslao, Maria Aurora Province ngayong May 10 to 16, patuloy na pagpalain ang pangaral ng inyong pong mabuting ebanghelyo sa lugar po ng Aurora Dakilang Diyos na patuloy na ang mga kaluluwa mailapit sa inyong pong banal na paanan. At ang crusade din po sa Ackley Church San Ildefonso ay patuloy niyo pong pagpalain na kilang Diyos. Ay patuloy na ngayon pong May 6 to 16 ay patuloy na maging matagumpay po ang inyong pangaral ninyo pong mabuting balita doon po sa San Ildefonso sa Ackley Church sa San Ildefonso, Bulacan. At yun po sa Tulay na Patpat, ang crusade po doon ngayon pong May 6 to 16, patuloy na pagpalain niyo po o dakilang Diyos. At ganoon din po Panginoon doon po sa Bakuran SD Church, May 10 to 22, patuloy na pagpalain po ang ipong banal na gawain po doon. At ganoon din po Panginoon sa ang gawain ng pangaral doon po sa Sibol, Bataan, ngayong May 10 to 22, patuloy na pagpalain ng ipong banal na gawain doon. Ang ipong pabayaan Panginoon. At ganoon din po doon po sa Barangay Proctres, Sinipit, May 10 to 22. At ganoon din po sa San Leonardo, Gapan, kasama po ang PAPCO sa May 1 to 30. At ganoon din po ang pangaral din po sa Palapa and Upig Church sa May 20 to 30. At ganoon din po Panginoon ang medical mission sa Palapala, San Ildefonso ngayong May 24, 2026. Pagpalain niyo po Panginoon ang medical mission po doon. At ganoon din po sa Batuan, Butulan, ang pangaral po doon, ang crusade ngayong May 27 to 30. Patuloy na pagpalain Panginoon ang gawain doon, ang pangaral ng pong ebanghelyo doon po sa Butulan. At ganoon din po ang Sally Summer Scholarship Canvassing. Patuloy niyo po Panginoon ang gawain ito ng canvassing ay ngayong summer ay niyo pong pagpalain na kilang Diyos na marami pong mga tahanan na mapadalhan, mabahaginan ng niyo pong babasahin. At ganoon din po Panginoon ang regular LS and publishing leaders. Ang mga leader po ng mga publishing, patuloy niyo pong pagpalain na sila din po ginagamit ninyo sa inyo pong banal na ministeryo na kanila pong patuloy na pagpapagamit. Ang mga leader namin sa publishing, patuloy silang bigyan ng karunungan, dakilang Ama, bigyan ng matapat na puso na paglilingkod sa inyo, ay patuloy na makadala din po sila ng mga kaluluwa sa inyo pong banal na paanan. At ang crusade po sa Chaong Church na magsimula po ngayong May 16, patuloy niyo pong pagpalain. Huwag niyo pong pabayaan Panginoon ang iba't ibang mga pangaral, ng pong mabuting balita sa iba't ibang lugar dito po sa teritoryo ng Central Luzon Province Mission, na yung patuloy na maging pagkapala ito sa mga tao na makilala nila kayo, na maihanda din po sila sa inyo pong malalapit na pagdating. Ang kami pong nadalangin Panginoon sa umagang ito, ang kagalingan po
ay ang comfort nawa ni Sister Rebecca Esguera. Naway patuloy niyo po siyang bigyan ng kalakasan at kaaliwan ang kanya pong buong pamilya. Huwag niyo po silang pabayaan. Panginoon, si Sister Rebecca sa kanila pong pinagdadaanan ngayon, patuloy niyo po silang samahan at nabayan at comfort po sila ng banal na espiritu. Bigyan po sila, Panginoon, ng pag-asa at huwag niyo pong pabayaan ang pamilya Esguera, Panginoon, sa panahon ito. Kailangan po nila kayo, dakilang Ama. At ang kalusugan din po at ang kagalingan ang aming pong nilalapit at ang kalakasan ng espiritual, Panginoon. Si Elijah Manalos, si Nore La Chica, si Corazon Barangan, Pastor Ray Litran, Lucia Dino, Ponciano Gardusi, Romnick Francisco, Olivia Ortez, Rinaldo Eusebio, Paola Dalusong, Jeden Marcos Francisco, Jerry de la Cruz, Wilfredo Nipomuceno, Libby Salandanan, Keisha Ariate, Dina Navarro, Natividad Bacani, Jabe Mutimot Gulalas, Marcos Espirito. Siya po, si Marcos Espirito po, Panginoon, ay operahan po siya sa kanya pong puso ngayong May 13. Ay naway patuloy niyo pong maging matagumpay po ang kanya pong operasyon. Ang mga doktor na mag-opera po sa kanya ay patuloy bigyan ng karunungan, Panginoon, ng karangit na karunungan. At ito ay maging matagumpay at maging maayos po ang kanya pong operasyon. At saka po si Sister Pili Gutchico. O Diyos, ay patuloy naming nilalapit ang mga kapatiran pong ito na patuloy niyo po silang bigyan ng kalusugan at kagalingan ng kanila pong karamdaman. Salamat po, Panginoon, sa pagdinig siyang panalangin. Itong lahat dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buwan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas, papurit luwalhati sa Kanya Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat muli sa patuloy na pagpapaalala sa inyong mga anak ng buhay na may katapatan sa inyo ang siya naming maging buhay. Aming dalangin patuloy na pagpalain ang lahat ng mga nangangasiwa dito sa kabuuan ng CLPM o Diyos. Ang mga pastors, lahat ng mga leaders, lahat ng mga kapatiran ay patuloy na maging pagpapala at liwanag sa dako na kung saan nandoon sila. Maluwalhati ang inyong banal na pangalan at patuloy na magkaroon ng kasiglahan sa aming puso't isipan sa paglilingkod lamang sa inyong dakilang pangalan. Maraming salamat sa pagdinig, pagtugon sa aming mga dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Thank you, Brother Melvin. God bless po. Diyan po tayo. Mission statement: make disciples of Jesus Christ who live as loving witnesses and proclaim to all people the everlasting gospel of the three angels' messages.
in preparation for His soon return. Our method, guided by the Bible and the Holy Spirit, central to Francis' mission, pursue His initiation through Christ-like living, communicating, discipling, teaching, healing, and serving. I am vision. Every church a missional church. I am missional. I think, I talk, I act, I plan, I live to move forward in God's mission. CLPM, we will go. Put God first and you will never be last. Maraming salamat po sa ating mga pong kapatid. Morning, Pastor. Malagpakasakdal kayo, mga aliw kayo, mga kaisa kayo ng pag-iisip, mga buhay kayo sa kapayapaan, at ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay isa sa inyo. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat sa araw na ito. Amen. Amen. Thank you, Pastor Joey. Sir Melvin, salamat po. Thank you, sir. Lahat po. Sir Melvin, salamat Pastor Orlan, salamat po sa lahat ng Welcome po. Morning. Thank you, everyone. God bless. Brother Melvin Sarmiento. Sa ating lahat, ingat po tayong lahat. Regards po dyan sa Pasig, Sir Melvin, mga kapatid. Opo, mga karating. Thank you. God bless everyone. Salamat po, Pastor Joel. So Joey, namiss po namin kayo sa benediction. Amen. Praise the Lord. Salamat po sa muling pagbabalik. Salamat Okay po, din, God bless Pastor po. Orlan Calito. Sa kanya po ang unang ngayong umaga na ito. Salamat. Salamat po, Pastor Orlan. Salamat po, Pastor, aming minamahal Direktor. So John, salamat po. Thank you God din bless sa inyo. everyone. Salamat, Bye-bye everyone. Bye-bye. Salamat po lahat sa inyo mga kapatid. God bless po. Sir Melvin and Sir Edmond, thank you din po. Sir Edmond, thank you din po. God bless po. At yan ang ating God First Morning Devotional sa umaga nito. Pagpalain po tayo.